sa aking pong pananaw doon sa video na napanood ko, natatagalan po sila, no? Natatagalan po sila kung kailan pa gagawin yung pabahay ni Reyna. To the point na sinasabi nila na hindi na sila inaasikaso, hindi sila kinakausap. Pagalan po kayo doon sa wala daw plano ng bahay, ganun, gusto nila 2 palapag. Para po sa akin, sana po as project manager, dapat po nag-take na kayo ng initiative na magpadala na rin po kayo ng technical person, engineer, architect na nagdisenyo ng bahay, pumunta ngayon sa DAET, nakipag-meeting kay Kalinga Prab, ito po yung plano namin, at ito po yung ipapagawa namin kay Reyna. Doon po, magiging value adding pa po kayo doon. Hindi yung parang pinupukpok nyo si Kalinga Prab na maglabas ng disenyo, gano'n. Usap po tayo. Dito si Kuya Noe, oh. Good morning po, Kuya Bal, Ate Edna. Kuya Noe, channel mo ba yan, Kuya Noe? Si ito, Kalingap Warriors ito. Malaking tulong ito sa Kalingap Warriors. Siya ang gumawa nung ledger ng mga pasaway na mga fake page. Kuya Noli, i-subscribe po natin, Kuya Noli. Hello mga Kalingap. Magandang araw o magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong Kuya Noli. Nagbabalik at tayo po pag-usap-usap sandali. At ang atin po pag-uusapan ngayon ay tungkol po doon sa recent na nangyari. About doon sa nabalitaan ninyong isang grupo ng mga supporters ng ating beneficiary si Reyna ay binawi. Ito po ay konfirmado na binawi po ang kanilang pabahay support para po kay beneficiary Reyna. Tingnan po nga natin muna sandali. Ano po ba ang ang naging problema at bakit itong grupo na ito ay laban pawi po yata. Okay, so gusto ko po simulan ang topic na ito by knowing sino po ba ang grupong ito at sino-sino po ang nasa likod ng grupong ito. Tara po, tingnan po natin. Nais ko po munang kilalanin natin ang nasa likod ng grupong ito sa pamamagitan ng pag-review ng kanyang channel dito sa YouTube. Nalaman po natin na isa rin po siyang YouTuber. Ibig sabihin meron din po siyang channel. Siya po ay isang Filipino na nagtatrabaho po abroad. O siguro masasabi na nating OFW siya. At siya po ay isa sa mga uno o nag-organisa ng mga supporters ni Reyna. Papakita ko po sa inyo yung kanyang YouTube channel performance in terms of views, yung mga particulars po, yung mga analytics niya, para makilala po natin mabuti itong si Rowan Lane. So para po sa social media, especially sa YouTube, meron po tayong tatawag na mga analytics. So ito po yung performance ng kanyang channel. Galing po ito sa Social Blades. Available po ito kahit kanino, pwede po ninyong tingnan ito. So ito po yung kanyang numbers ng performance sa kanyang channel. Meron po siyang upload na 989 uploads, videos, Ayan po yan. At meron po siyang 30,800 subscribers. And meron na po siyang 5,158,803 views. Ano po? At yung kanyang channel po ay nagsimula noong April 25, 2020 pa po. So 4 na taon na po yung kanyang channel, of which yung isa pong taon doon ay sa Kalingap po. Kasi yung pinakaunang video na ginawa niya ay 1 year ago. So kung 1 year ago yon, so parang sometime May or June. Kasi kung ngayon June, isang taon na po talaga. Ayun, tingnan po natin pa. Yun pong ibang analytics dito, it's about rank lang naman sa mga YouTubers. Dito po makikita ninyo yung mga estimated earnings, mga estimated earnings po yan. Ngayon ay June 26, so meron po siyang estimated earnings na ganito from a minimum of $96 to $1.5K for the last estimated monthly earnings. And then meron po siyang views na 385,53,000 views, bumaba na nga po yan ng 27.6%. Ayan. So, tingnan po natin yung historical performance
ng kanyang channel when it comes to subscribers and number of views. Dito po yun sa baba, no? Ayan, so mas madali po nating makita at ma-analyze kung paano nag-perform yung kanyang channel for the last 4 years, no? 4 years. So, ito pong unang graph na nakikita ninyo, ito po ay about views na na-generate ng channel ni Miss Ruename, no? So, makikita po natin dito from September of 2021, consistent pong flat yung performance ng views ng kanyang channel, ano? Makita po natin September 187 video views, no? So yan, 265. Tino-total po yan ano, monthly. Noong January, 172, ano? So pwede nyo naman ipagsama-sama yan. Ngayon, dito, makikita po natin dito, May of 2023. Nagsimula na pong tumaas yung number of views ni Ruename, ano? Tandaan po natin at yung unang video ng Kalingap na kanyang reaksyonan is sometime May or June, no? Kasi isang taon na po. So, dito po nag-start, tumaas na po yung kanyang views. Yan, 419,000 pag pinagsama-sama. Yan po. Yan. So, yung 5 million na views kanina, total na po yun ng lahat ng performance ng kanyang channel since na na-create po yung channel niya ng 2020. So, yan. Pababa, pataas. Pag tinotal po yan, yan po yung sinasabi kanina doon na 5 million plus na views. No? So, kitang-kita po natin dito at hindi po pwedeng ipagkaila na yung kanyang views po ay nagsimula last year, around May to June. Yan po yan. Alright. Now, puntahan po naman natin yung pangalawang graph na ito, line graph. Puntahan po natin, ito ay tumutukoy naman kung paano tumaas yung kanyang subscribers o paano po nadagdagan. Kailan po nadagdagan at ilan po yung nadadagdag sa kanyang subscribers. Mapapansin po natin dito, noong 4 years ago, hindi po 10, yan, may nababawas, may nadadagdag, monthly po kasi to, no? May nadagdag. So, from September of 2021, ay talagang naging stagnant po yung kanyang channel until January 23, medyo tumaas po na meron na siyang 70 subscribers, no? Ayan, 70. Pero dito wala pong dadagdag until dumating po yung May of 2023 na ito po yung unang video na kalingap na po yung content niya. Nadagdagan na po siya ng 760 subscribers. At pagdating po ng May, probably June, ay nadagdagan na po yung kanyang subscribers, 3,590. Tapos, ayan, 1,320. Yan po yung nadadagdag na subscribers sa kanya starting May of 2023. Pag pinag-total po natin yan, na yung mga subscribers na yan, mula pa noong September 21, yan po yung magiging total na almost 30,700 subscribers na nakita po natin dito sa taas. Yung kanya pong subscribers ay 30,800,000 subscribers. Ayan. So, kung titingnan po natin, yung in terms of uploads of videos, 989 po yan. Doon po sa tiningnan natin kaninang videos ay yung mga non-kalingap content po doon ay around 90 videos. So kung susumahin ko po yan, 989 minus 90 videos, ang natira pong mga videos doon at saka yung dito po sa shorts at saka sa live is around 899 videos. Say, meron pong 90 live din doon sa live, no? Alisin na po natin yung 90. I-assume natin na pareho lang po ng nando sa videos. Meron pa pong 809 uploads na na-generate po si Miss Ruename sa loob po ng isang taon. At ang mga contents po nito ay Kalingap contents. Okay, so 809 videos yung Kalingap content. In terms naman po sa subscribers, 30,800 subscribers na po siya. Kanina po naipakita ko sa inyo kung kailan tumaas po yung kanyang subscribers. Ito po ay panahon ng May of 2023 or June of 2023, isang taon na po ang nakalipas. Noon pong nagsimulang tumaas yung kanyang views ay yung kanyang subscriber noon, ang subscriber po niya is around 760 subscribers. Palagay na po natin na 760 na yon sa kanya na yon. Kunin po natin kung ilan yung naging subscribers niya after na mag-content na po siya ng Kalingap. 30,800 minus 760. After po na mag-content siya ng Kalingap content, hanggang ngayon ay naka-generate po siya ng 30,040 subscribers using
Kalingap content. Yun po yung malinaw dito. Ngayon, ito po namang number of views. Ito pong number of views. Alam niyo naman po na dito po binabase kung magkano na yung kinita ng isang YouTuber. Dito po sa kanyang channel, sa loob ng 4 na taon, ay nakapag-generate na po ng views ang channel niya ng 5,158,803. So, tingnan po natin, let's try to compute magkano na po yung income ni Miss Rowename o yung estimated earnings ng channel ni Miss Rowename noong panahon ng Kalingap, yung sa loob ng 1 taon. Kasi alam ko po yung mga non-Kalingap views niya ay around 22,000 doon sa mga videos. Binilang ko po kasi yun eh. Siguro, i-assume na natin na doblehin na natin yon kasi yung meron pa siya sa mga live ganun din naman yung average views ng mga lives niya noong non-Kalingap. Diba? Hindi rin nagre-range. Konti lang yung nagre-range sa 100. So, doblehin na natin. Computing po natin, 5,158,803 views. Ngayon, yung pong kanyang views ngayon, 803. So, yan. Pagpalagay na po natin na yung nabilang ko pong views doon sa videos niya na non-Kalingap is 22,000, times 2 na po natin, di 44,000. I-minus na po natin yung 44,000. So, ang matitira po ay 5,114,803 views. Ngayon, paano po natin makukompute ito? Kasi po ang YouTube ay nagbabayad po yan per 1,000 views. No? Pinarerentahan ng YouTube ang kanyang airtime at saka yung content sa mga advertisers ng per 1,000 views. So, ang Social Blades ay conservative po yan. Sinasabi niya na, sige, compute niyo yan sa $4 ang earning per 1,000 views. So, kailangan po nating malaman ilang 1,000 ba nababayaran ng $4 itong 5,114. So, i-divide po natin siya ng tig 1,000. So, divided by 1,000. So, ang babayaran po nating tig o $4 na libo o yung tinatawag na cost per mile or CPM ay 5,114.803 views. So, yan po yung natin. So, i-multiply po natin ng $4 yan times $4. Siya po ay kumita ng $20,459.212, no? $20,459.2. Yan po sa loob ng 1 taon na using Kalingap content. So, i-multiply po natin yan ng 58 pesos per dollar times 58,000 o 58 pesos per $1. That equates to 1.1 million. So, 1,186,634.29. Ngayon, hindi naman po yan net kasi sa YouTube po may mga taxes na binabayaran dyan. Basically, ang sinasabi po na YouTube, sige, bigay ko sa iyo 55%, maximum taxes mo siguro 45% sa YouTube. So, kunin po natin yung 55% ng 1,186,000. So, times 55%. Siya po ay kumita sa loob ng 1 taon using Kalingap content ng 652,648 pesos and 86 centavos. Sa loob po ng 1 taon using Kalingap content. Alright, so ngayon po ay nakita po natin ang YouTube channel ni Miss Rowename, isa po nating kababayan na nasa abroad na nag-leader po sa mga supporters, ilang supporters ng Reyna to support our Reyna beneficiary. Yun po si Rowename. At nakakalungkot po kasi noong mga nagdaang mga araw ay nagdeklara po sila na kanilang pong binabawi sa Kalingap yung mga nauna nang naipadala na suporta nila o monetary support para po sa pabahay ni Reyna. Tatawagin ko pong another pabahay ni Reyna kasi po napabahayan na po ng Kalingap si Reyna, no? At si Reyna po ay natagpuan ng Kalingap na nasa isang hindi magandang sitwasyon. Meron po siyang sakit at kinailangan po siyang ipagamot urgently, emergency situation. Tinulungan po siya ng Kalingap at pinagamot po siya, na-survive po niya yung kanyang karamdaman. At ngayon po nakikita naman po natin na siya ay maayos, siya po ay inaalagaan ng mabuti. Plus, pinabahayan po si Reyna, no? Hindi po natin masasabing kailangan niya ngayon ng bahay, no? So hindi ko naman po sinasabi na hindi importante yung ginawa nila Ma'am Rowename na sila po ay may initiative na pabahayang muli si Reyna. Pero po ang totoo po ay napabahayan na po siya ng Kalingap. At ngayon po ang tinutuunan po ng Kalingap sa kanya ay magandang environment, magandang pag-aalaga, maayos na pag-iisip, peaceful environment, maayos na tahanan.
At si Reyna po, for now, ang tumatayo pong legal custodian ni Reyna ay ang Kalingap Foundation. Kasi po, ito po ay inassess ng ating government sa pakipagtulungan po ng barangay at ang DSWD at ipinagkatiwala po sa Kalingap Foundation ang pag-aalaga kay Reyna. Kaya po si Reyna ay nananatili sa pangangalaga ng Kalingap Foundation. Ngayon, na binawi po yung yung pabahay support, ano? Nalulungkot nga lang po yung buong Kalingap community, no, sa nangyaring ito. At nung pinanood ko po yung mga videos ni Miss Rowena, ay ang conclusion lang po doon ay para pong hindi po nagkaintindihan, ano? Kasi po parang administrative matter, no? Sila po ay nangungumbinsi ng mga supporters para po sa pabahay. Yung iba po pinapadala po direct sa bank, no? Sa bank ng Kalingap. Yung iba po ay pinapadala sa remittance center. At yung iba naman po ay nasa pangangalaga ng maybe ni Rowena, no? Kasi meron pong mga nag-claim sa kanya nung binawi na po ay meron siyang ibinabalik. Ang ibig sabihin, meron din siyang kinolekta, no? At ang dahilan po nila dahil hindi po nila maramdaman na pinaprioritize or inaasikaso ni Kalingap Rab o ng Kalingap yung pabahay ni Reyna. Sa akin pong pananaw, ito po yung aking disclaimer sa baba, and it does not bear the official position of Kalingap Foundation. Sa aking pong pananaw doon sa video na napanood ko, natatagalan po sila, no? Natatagalan po sila kung kailan pa gagawin yung pabahay ni Reyna. To the point na sinasabi nila na hindi na sila inaasikaso, hindi sila kinakausap. At kaya po nag-decide na sila, at saka may sinasabi sila na parang kulang yung pera na sa gusto nilang pabahay. So that's why kukunin nila na lang muna yung pera at palalakihin muna nila. Itong mga bagay pong ito ay nung ginawa po nila para po sa akin, ay nakagulo po sa Kalingap. Alam niyo po ba kung gaano ang activities na ginagawa ng Kalingap, nila Kalingap Rab, nila Kuya Bal at ng buong team araw-araw? Napakarami po nilang ginagawa. Si Kalingap Rab, busy po yung mag-isip ng mga contents at saka hindi lang po isa ang binablog ni Kalingap Rab araw-araw. Ganon din po si Kuya Val Santos Matubang, ang dami po niyang inaasikaso. At pag lumakad po sila, isang buong team po yan, ano? So, kailangan yung isipin saan pupunta yung team, saan kakain, logistical support, alam mo po yan. Siguro si Miss Rowena, alam mo po dahil organizer ka, no? Hindi ganon ka dali mag-organize ng isang grupo na pupunta kayo sa isang lugar kasi makikipag-coordinate ka pa sa local government, sa barangay, sa DSWD, and then makikipag-coordinate ka pa doon sa mga i-vlog mo, di ba? And then mag-iisip ka ng content. Hindi po yung madali. Now, ano po yung gusto kong linawin dito? Kung kayo po ay nainip doon po sa mga sponsors, kayo po ay nainip sa pagpapabahay kay Reyna, sana po medyo nilawak-lawakan nyo na yung inyong pag-iisip. Or kayo na po yung gumawa ng inisyatibo. Kasi po, ako po sa sarili ko, ang tingin ko po, hindi dito sa kay Kalingap Rab. Ang priority po kasi ni Reyna ngayon, hindi po bahay. Kasi po, may bahay na maayos na. Meron po siyang caretaker, may nag-aalaga sa kanya. Ang importante po kay Reyna ngayon ay maluwag na pag-iisip, magandang buhay araw-araw. Yun po yung foremost, no? Tsaka yung pagsunod sa programa ng kanyang gamutan. Yun yung importante ngayon kay Reyna, hindi po bahay. That is why, maybe si Kalingap Rab, naandyan naman ang pera nasa bangko naman nakalista naman yan. Si Rowena, may listahan ka naman, di ba? Sinabi mo pa nga na, binigay mo yung listahan mo kay Kalingap Rab. Ganun naman pala, sana kinumbinsin mo na lang yung mga sponsors nyo to really understand kung ano yung situation. Kasi talaga pong araw-araw, napaka-busy po ni Kalingap Rab. And you can just imagine, Ma'am Rowena, hindi lang po kayo ang nagpapadala ng mga pledges at support sa Kalingap Foundation bank account and even sa mga remittances, kung aaraw-arawin niyo po ifa-follow up yan kay Kalingap Rab, imagine yung transactions na yon, papadala kayo ng listahan, may mga reference numbers po doon, tapos titingnan niya po yung bangko at iisa-isahin niya po doon, isa-isa reference number, tapos pupuntahan niya po yung mga remittance center, si Buana, Elio Villar, araw-araw po yun. Very tasking po yun, although meron po siyang admin, meron po siyang tao, but you can just imagine yung dami ng gagawin administratively sa araw-araw na yon. Siguro po nainip na kayo. Pero po yung mga pera na andyan, at naibalik na nga po ni Kalingap Rab sa inyo yung iba. Yung iba po ay sabi niya, titingnan niya pa uli yung listahan doon sa mga remittance centers na pinagpadalan po ninyo, di ba? So, kailangan po yun ay matuos. Sa akin pong pananaw, sana po ang ginawa ninyo, ikaw Miss Rowena as project manager,
dapat po nag-take na kayo ng initiative kasi alam niyo naman po at inunawa niyo naman po sana na hindi yung bahay ang priority ni Kalingap Rab for now kay Reyna. Pero hindi naman po kayo sinaraduhan ng pinto na hindi na po papababayan si Reyna. Sana po nag-take na kayo ng initiative na, okay, magpadala po kayo ng representatives dyan sa Pilipinas to work with the admin ni Kalingap Rab and itali lahat ng detalye nung in terms of monetary support na naipadala, itali doon. And kung nababagalan po kayo doon sa wala daw plano, ng bahay, ganun, gusto nila 2 palapag, para po sa akin, sana po as project manager, dapat po nag-take na kayo ng initiative na magpadala na rin po kayo ng technical person, engineer, architect na nagdisenyo ng bahay, pumunta ngayon sa DAET, nakipag-meeting kay Kalingap Rab, ito po yung plano namin, at ito po yung ipapagawa namin kay Reyna. Doon po, magiging value adding pa po kayo doon. Hindi yung parang pinupukpok nyo si Kalingap Rab na maglabas ng disenyo, gano'n. Actually, sabi ko nga po kanina, tapos na nga po yung tulong ng Kalingap doon. Ito pong inyong gusto, bonus na lang po ito, di ba? Kung tutuusin, ay pabor na nga lang po na ibinibigay sa inyo accommodation for Reyna. So, sana po ganun ang ginawa. I'm sure na si Kalingap Rab, pag dumating dyan sa bahay nila, may makikipag-appointment na engineer, architect, na ito po yung Kalingap Rab, ito po yung plano namin, okay po ba sa inyo to, ganyan-ganyan. Si Kalingap Rab, titingin na lang siya at mag-iisip ng konti, sabihin yes or no. Pagkatapos, inyong isang tao na pinadala to reconcile yung mga pera, di okay na. Itong mga engineers, pinadala nyo, okay na. Sana po ganun ang ginawa ninyo as project manager. No, hindi po yung nainip po kayo o para kayo napikon, din binawi na ninyo. Alam niyo po, nakakahiya po para sa aming foundation yung nangyaring gano'n. Kasi po parang nabahiran ng doubt yung foundation. So, hindi po pwedeng sabihin ng mga tao na bogus or fake yung foundation. Baka po bumalik sa inyo yan. Kasi ang foundation po nakapagpabahay ng 229 houses at wala pong aberya sa mga nagsumuporta, gano'n. At ito po, ang foundation po ay isang legit, government registered, well-known sa Bicol, no, na isa pong charitable institution. Sa akin, ito ay isang administrative miscommunication, project management handling ang issue po dito. Of course, isusuli po talaga ni Kalingap Rab yung binabawi ninyong pera kasi sobrang bait po ni Kalingap Rab at saka ni Kuya Bal. Alam niyo po, sa GMA7 may Kapuso Foundation. Pagka nagdala po kayo ng pera o suporta sa Kapuso Foundation, never na marirefund niyo po yan. No? So, buti po sa Kalingap ninyo pinadala. At napakababait po niya. Nasabi nga ni Kuya Bal, kung yan ay naresibuhan agad, hindi nyo na po yan mababawi. At yan po ay pupunta sa foundation and charity works ng Kalingap Foundation. Actually, yung question po, nasabi po ninyo, itutuloy po ninyo yung inyong pagpapabahay kay Reyna. Well, hindi po ako sigurado. Maybe you can ask several lawyers para po tingnan po ito. Kasi po, kung magpapabahay po kayo kay Reyna, at syempre, i-endorse niyo po yun kay Reyna. So, 3 po kasi yan, 3 aspects. Intent, ano yung intention niyo ng pagtulong? Papaano yung funding ng pagtulong? Sa pag-charity po, ganyan kasi ano yung intention mo ng pagtulong? Paano ang financing or funding ng pagtulong? And yung recipient. Sino po ang tatanggap ng recipient? At paano po ang legal basis at documentation ng inyong donation? Dapat po, kasi mag-execute po kayo ng deed of donation. Ano pong entity ang ilalagay ninyo kung sino po ang magbibigay at mag-donate? Legal group po ba kayo sa Saudi or sa ibang paano po ba ang legal identity ninyo as a group, di ba? Hindi naman din po kayo accredited ng Kalingap katulad ng OOS, katulad ng Trulala. Ito po yung mga sponsor groups na accredited ng Kalingap. Kaya sila po, pag nag-donate sila sa Kalingap, accredited po, alam po namin na hindi po kung saan-saan nanggaling yung mga pera na pinapadala nila kasi mga accredited po ito. OOS, Trulala, no? At meron pang iba, yung mga group ng mga reactors, KROR, Karepa, tapos yung KOGR. So ito po yung mga accredited groups ng within Kalingap na nag-generate po ng fund to support Kalingap Foundation funding. Kayo po, kapag nag-donate po kayo kay Reyna, paano po ninyo i-donate yung bahay? Kanino pong galing? No? Reyna Forever International? Ano ba yan? Legal entity ba yan? At paano po kayo mag-donate? Ano yung terms ninyo? Si Reyna po ay hindi nasa maayos sa sitwasyon ngayon to claim your donation, di ba? Paano po yun? Meron siyang guardian. Sino pong guardian ang tatayo sa kanya? Parents niya? Papayag po ba kayo na yung parents niya ang mag-handle noon at it will become her parents' property? No? So,
kung kasal yung nanay ni kung magiging conjugal property, maybe I'm not saying that I'm a law expert pagdating diyan, pero maybe tanungin niyo po kung pwede po kayong maggawa ng ganyan. Now, in terms naman po kung tama po 'yan kasi yung question of source of fund, paano po kayo nagdo-donate kay Reyna? Malinaw po dito na kayo po ay nangolekta, di ba? Nangolekta. Alam niyo po, sa Pilipinas meron po tayong presidential decree number 1564, research niyo po 'yan sa internet, nandiyan po 'yan. Ito po ay solicitation permit law, Kung ang isang grupo ay magcha-charity po, kailangan po nilang kumuha ng solicitation permit law, permit o solicitation permit. Kailangan po sila mag-abide dito sa PD 1564. Kasi po dito, kung ang mode of funding ay solicitation, kailangan po kumuha muna ng permit. Ito po ay kinukuha sa DSWD. At bakit po kailangan kumuha? Kasi nga po solicitation Ayaw po piniprevent po o pinoproteksyonan po ng batas natin ang iyong mga magdo-donate ng mga individual. Kasi po, after po ninyong mag-solicit at ma-execute na yung charity works ninyo, kailangan po kayo mag-submit ng mga records. Sino-sino yung mga nag-donate. Ilan yan? Anong mga detalye niyan? Ande, saan nyo ginamit yung mga pera? So, isasubmit nyo po yan sa DSWD for accounting purposes. Yan po yung reason kung bakit po mayroong PD 1564. Ngayon, kung kayo po ay nag-solicit ng pera para po makapagpatayo ng bahay, pagkatapos po ay may nag-complain sa inyong mga kinolekta at kino-question yung inyong kinolekta, yung integrity, baka po kayo ay masampahan ng violation of PD 1564. Ang Kalingap po ay authorized to do charity fundraising. Kasi po ang Kalingap ay isang registered charitable institution. Iyon po yung aking take dyan, Ms. Rowena. Kung sinasabi niyo pong pababahayan ninyo sa Reyna, bibigyan niyo ng bahay, I guess you have to talk or consult to your lawyers para po maging maayos po yung inyong gagawing donation. At make it a point na wala po magko-complain sa inyo o po your solicitation kasi wala po kayong permit na kinuha sa DSWD para kayo ay gumawa ng charity para kay Reyna. Alright? So, yun lang po ang aking konting reaction dito. Sana po hindi na po binawi. Sayang po. Sana minanage na lang po natin ito na maayos. Mga Kalingap, nakita po natin na ang paglaki po ng channel nitong si Miss Rowena ay noong panahon na ginamit niya ang content ng Kalingap bilang YouTuber. At alam po natin at naipakita na rin po natin kanina na doon din po tumaas yung kanyang views. At basically, hindi po makakaila na pag tumaas po yung iyong views sa YouTube, tataas din po ang iyong revenue. Siya po ay nagkaroon ng almost 30,800 subscribers sa kanyang YouTube channel. At alam po natin na ito ay sa pamamagitan ng Kalingap content. Content. Ito po ay pinag-isipan, pinaghandaan ng ating mga content creators. At ito po ay para sa Kalingap Foundation. Ngayon, siya po ay nagdeklara na ayaw na nila sa Kalingap. Siya po ang nagsasalita. At meron pa nga po akong video na narinig na sila po ililipat na sa ibang charity vloggers. Para po sa akin, napaka-unfair po nito, Miss Rowena. Pero hindi naman po namin kayo mapipigil. Pero sana po maintindihan ninyo na lumingon naman po kayo sa inyong pinanggalingan. Lumaki po ang inyong channel sa pamamagitan ng paggamit ninyo ng Kalingap content. At lumaki po ang inyong subscriber sa pamamagitan ng Kalingap content. Ngayong malaki na po ang inyong YouTube channel, ay bigla nyo po kaming tatalikuran at dadalhin po ninyo in effect. Iyon pong almost 30,800 subscribers na I assume karamihan po niyan ay mga Kalingap supporters, viewers. Dadalhin po ninyo yan. Sana po ay hindi po ganon ang inyong ginawa. At sana po sa mga kapwa ko Kalingap, kung kayo po ay totoong Kalingap supporters, sana po huwag ninyong iwanan, talikuran ang inyong Kalingap. Lagi ninyong pinapanood, natutuwa kayo, nawawala ang stress ninyo, at nakakatulong pa kayo. Si Reyna ay nasa Kalingap, hindi po siya mawawala sa Kalingap. Kung totoo po ang inyong pagmamahal sa Kalingap, hindi nyo po iiwanan si Reyna. Kahit po umalis si Miss Rowena, pwede nyo po siyang iwanan at balik po kayo sa Kalingap. Mga kapwa ko Kalingap, charity po ang ating pinag-uusapan dito, pagtulong.
Kalingap Foundation, marami pa pong matutulungan. Si Miss Rowaname at yung ilang niyang mga kasama, hindi ko po alam kung ilan pa po ang kanilang kayang tulungan. Pero ina-assure ko po kayo, kapag kayo po ay lumipat, manatili sa Kalingap Foundation, marami pa pong saya ng puso, luwag ng dibdib sa pagcha-charity ang inyong matutunghayan at makakasama po natin kayo sa ating journey ng Kalingap Charity Work. Balik po kayo sa Kalingap. Balik po kayo sa Kalingap. At pare-pareho po tayo mag-enjoy ng ating buhay sa Kalingap Foundation. Maraming salamat mga Kalingap sa pakikinig at panonood. Napahaba po tayo. Plus, please don't forget to subscribe sa mga channel nila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, baka naman, pakisubscribe naman po. At maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po ang inyong Kuya Noli. Thank you for watching and God bless you. Bye-bye!